Hello? Hello? Hi, good morning if you're calling from the Good Philippines. morning. Good Yeah. morning. What's your name? uh, Steph? Steph. Double F ba yan? Yeah. Double F. Double F? Tinamaan ako. Yeah. Double F. EDP yun, double F. Steph, ilan taon ka na ma'am? 30. 30 anyos. Asa ka ngayon? Nasa Cebu ako ngayon. Umuwi kami last day for, dito kami mag-celebrate ng Christmas with my family. Ano ka? Isa kang Cebuana. Yes po. Cebuana in Spanish. O, di ang pretty mo. Sakto lang. O, hindi. Ako yung mamilit ha. Pag kayo tinawag na may chupogi, maganda, umuulang kayo, wag niyo nang hayaan yung tao nagsabi pilitin pa kayo. Sabi nila mayabang ako. Mayabang na ako sa social media. So baka Wait lang. Ulitin, ang ganda-ganda mo. super. O, di ba ang yabang nga? Tama. Sabi ko, Anong ginagawa sa buhay ni Steph? today, may business kasi ako for now kaya busy din ako. Then I'm studying law at the same time. Then, Wait. Hold on. You're taking up law? Oh, yeah. you must be bright. Sakto lang din. Ayan, mayabang. Tawag nito, ang laki ng pakialam mo sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Yeah, pero hindi ako super voiced out when it comes to social media kasi ang dami ko ding bashers Well, patula ako palaaway din ako. So ayoko talaga. Hindi lang point. My point is, what's happening now in the country is actually a Yeah, very good case study when you're taking up law. Oh, of course, regarding sa yung mga scandals ng mga DPWH natin ngayon. And of course, sa mga nangyayari about sa flood control and the typhoon recently and of course the earthquake sa Cebu. So sobrang daming pangyayari din. Alam mo ngayon, itinerary. ang daming mga legal luminaries tsaka mga feeling legal luminaries. Oo, sa lahat. Kaya maganda pag-ibig nilang pag-usapan. Kaya okay itong show ko no? Okay ito Oo, alam mo Papa Jack, first time ko. Ang dami kong comments sa'yo nakaraan. Pero mas okay na yun, mas paus ako ng karaan Teka lang muna, ba't mo ko tinawagan, Steph? Well, I just wanna share about my ex ba? Sa love to diba? Sa ex ko. Hindi ko pa naman siya ex talaga. Kasi we have no closure. Ano nga? Ex or eggs? Ex. Ex ko. Paus ako, Papa Jack. Oo, paus ako Sorry. Ang dinig ko, eggs. Itlog? Ano yun? About sa ex ko, yes. Ex mo na pala. Ba't pag-uusapan pa natin? Ano meron? Wait ha. Saglit lang. Usog ako. Hindi naman naka-move on ako. It was, last March kasi, March 10 ata yun. He started to ghost me kasi. Ginosting niya ako, then Gaano katagal na kayong magjowa nung ginosting kanya ng March? dapat mag 1 year kami nung June. LDR ba kayo? Nung naging kami, yes, oo. Kasi nag-abroad siya sabihin ko ba, baka kilala nila sa Riyadh. Nag-abroad siya doon as an engineer. Okay. So, wait lang. Naging kayo habang nandun siya? Sa Philippines pa. Wait lang. Naging kayo in person? Yes, oo naman. Pero hindi ko pa siya magkakilala na kami noon, pero hindi ko pa siya sinagot nung nandito siya sa Philippines kasi broken-hearted din ako that time so hindi ko siya sinagot. And siya din broken-hearted siya that time. That's good. That's good. So hindi ko siya sinagot. So nung nakalipad na siya ng June, doon ko siya sinagot after 3 months. Wait lang.
Nung nandito sa Pilipinas, hindi mo sinagot. Pag alis niya, tsaka mo Ay, sinagot. hindi. Kasi ano siya, Papa, on and off siya ng contacts. Tapos ako din that time, playgirl ako, nakikipag-date ako kahit kanino. At alam niya yun. Kaya ayaw niya akong ligawan that time. Alam mo, wait lang, Stefano. I don't know if I hate or like your candor, no? Tapos, alam mo ba, ako pa yung nanligaw sa kanya. Okay. Ako yung nanligaw, sabi ko, total, single ka na. Ay, tayo na dalawa. Tapos sabi pa niya, ha? Sabi ko, oo, malayo din ako. So tayo na, wala nang ligawan. So sabi niya, ha? Tapos sabi ko, oo, syempre. Sabi, hindi ko kaya yung lifestyle mo kasi medyo ano ka. Tapos ako, ganito lang, probinsyano, tapos maitim pa. Itabi ako sa'yo, parang kapit-gatas tayo, ganon. Tapos ang taas ng ano mo. Sabi ko, hindi na kailangan yun, basta tayo na, ganon lang agad. Mm-hmm. Tapos naging kami, okay naman na yun, Papa Jack, nang naging kami. Then, nagka-problema ata kami, parang 3 months after relationship namin, 3 months na. Doon lang kami nagsimula. Kasi parang na-inlove na ako eh. Akala ko kasi una, laro-laro lang. Okay. Tapos, doon ako, nung mga August na, kasi birthday niya, August 10, sa akin, August 29. So, doon na ako parang na-inlove. Tapos sabi niya sa akin, ano ba yun? Paano yun? Usually, kasi ang naratopic namin about sa ex-wife niya na namatay. Oh. So, Kasi may anak siyang, meron siyang bagahe. Oo. Tapos yung pinag-aaway namin talaga, most of the time is about sa ex-wife niya na namatay 15 years ago. Okay. Hindi pa rin siya makamove on doon. Yes, of course. Kasi alam mo, Papa Jack, yung topic namin every time, sabi niya, paano pag nag-asawa tayo, bibili tayo ng bahay? Gusto mo tumira? Sabi ko, pwede naman, pero pwede ba pag nag-usap kayo ng mga anak mo at ikaw, pwede ba huwag mong i-mention sa akin about your ex-wife? Kasi ako yung bago mo eh. Siyempre, masasaktan ako doon. I'm sorry. If you're in the presence of the kids, makabanggit talaga yung ex-wife. Pero if it's just the two of you, I get your point. Oo naman. Alam niya naman yun, Papa Jack. Alam niya na yun talaga, na yung ayoko yun din marinig. Tapos sabi ko, kung kasi yung Papa Jack ang kinikwento niya kasi alam ba yung ex-wife ko ganito, kahit hindi ako nagtatanong. Alam mo yung ex-wife ko ganito, ganyan, paborito niya yan. Tapos kahit hindi naman ako nagtanong. Tapos alam mo ba, sabi pa niya, pag dalhin kita sa amin, tapos nakasalubong mo yung mga manugang ko before, pwede ba mag-hi and hello ka sa kanila? Sabi ko, ayoko nga, hindi ko sila kilala. Bakit ko naman sila kakausapin? Ano kailangan ko sa kanila? Ikaw yung boyfriend ko, hindi naman sila. Tapos na yung part mo dun sa kanila. Ginanon ko siya. Sabi niya, ang maldita ka talaga. Sabi ko, no, ayoko. Ayoko. Kung gusto mo silang kausapin sila, pero ayoko makipagkilala sa kanila. Well, ginanon ko siya. Tapos ayaw niya talaga. Galit siya sa akin. You are not wrong. You are not wrong. I mean, you are not wrong. You are completely in the right. Siguro yan napuno ka na lang din kasi yes. Hindi nga naman masarap sa pakiramdam na there's still ang tawag nito parang may excess baggage pa. A cloud looming over your heads tapos yung ex niya which malungkot yung nangyari but it's been 15 years, tama, no? Yeah, oo. I mean, if he wants to start a new life with you, he must start a new life. I mean, the operative word is start. Yeah, of course. Diba? Sabi ko sa kanya, Papa Jack, sabi ko, alam mo ba, ako yung girlfriend mo, sobrang nasasaktan ako tuwing binabanggit mo yan. Yung ex-wife mo, ako yung katabi mo, ako yung kausap mo, ako lahat. Pero bakit siya? Sabi ko, hukayin mo yun kung gusto mo, gago. Ay, sorry. Hoy! Sorry. Wag naman Hindi ko naman natuloy yun. Wag naman yung hukayin. Ako naman. Kasi Papa Jack, napuno na ako eh. As in talaga, yung parang, tapos, eto na i-shortcut ko wait lang. You should have walked away kung gano'n na pala yung toxicity ng relasyon ninyo. Hindi
hindi pa ako bumigay that time kasi nga akala ko magbago siya, akala ko that time na kaya pa namin kasi 3 months pa lang nag-a-adjust pa kami kasi Papa Jack 50 na siya, ako 30 pa lang, halos mga lahati sa edad niya. Tapos yung kinalakihan ko na lifestyle and sa kanya sobrang magkaiba kasi bakit Papa Jack since naging kami last year dapat 1 year plus na sana kami kung tuloy-tuloy kami ngayon. Pero, ito ang nangyari kasi sa kanya is, ano ba yun? Paano ko siya i-shortcut? Na hindi ko siya maano. Masakit lang kasi Papa Jack sa part ko, kasi nasa Riyadh siya. Ang ginawa niya sa akin, kasi nag-i-event ako, nagmo-modeling ako, nagpo-photoshoot ako, may mga event kami. Ang gusto niya, tumigil ako doon. Tumigil ako sa lahat. Di ganda-gandahan ka pala. Medyo nga, sobra din. Mayabang nga ito, mayabang. Aray ko. So he wants to make you stop doing. He wants you to stop doing kasi daw sabi niya makikilala mo yung mga mayayaman, ganyan sa mga events, ganito ganyan. Sabi ko, bakit mo ko pinapahinto? Ikaw ba susuporta sa akin? Tapos sabi pa niya, oo, ako magbibigay ng monthly allowance. Kaya nag-stop ako. But it's not about the money, it's about doing your passion. Oo, Papa, oo naman. Tapos as in, alam mong ginawa niya sa akin, parang ang ginawa ko sa kanya, ginawa ko siyang parang siya yung buhay ko that time. Sinunod ko siya lahat, tapos every 9 p.m. Papa Jack, ang ginagawa niya sa akin. Kasi sa Saudi, pag 9 p.m. sa atin, parang 4 p.m. ata sa kanila, or 5, pauwi siya. So ginagawa niya, dapat 9 p.m., nasa bahay na ako, naka-open yung camera ko, daig ko pa yung nasa PBB. Ganon siya kasi. Sabi niya sa'yo, hanggang makatulog na ako. housemate, Araw-araw. buksan ng camera, maligo ka na. Ganon siya everyday sa akin. Ganon talaga, walang araw at gabi na din niya ako nakikita on cam. Bantay sarado ako. Even nga, mag-meet kami ng mga friends ko, ayaw niya. Pag may birthday, ayaw niya. Papayag siya pero alam kong hindi niya talaga gusto yun. Then, nasasakal ako dun kasi parang tumigil na nga ako sa pag-i-event tapos ikukulong mo pa ako sa bahay. Anong gusto mong gawin ko sa bahay? Titingnan ko yung mukha mo. Then, Nakakatawa ka. tapos, ito na Papa Jack, mga 5 months na kami, 6. Doon na kami lumala yung relationship namin. Lumabas na yung ugali ko kasi maldita naman talaga ako. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong galitin kasi ako mismo ayoko din magalit sa sarili ko kasi di ko gusto paggalit ako. Kaya ikaw, ginanon ko siya, huwag mo din akong galitin kasi ayoko talaga. Din ang ginawa niya Papa Jack, sabi niya, total, ayaw mo naman na marinig yung ex-wife ko, i-delete ko yung main account ko sa Facebook para, kasi marami akong tinatanong sa kanya. Sabi ko, bakit naka-heart react ka doon sa kanila, pa sa akin hindi? Wait lang, Pinoy ba yan? Pinoy? Oo, Pinoy. Pinoy. Okay. First time ko, Papa Jack, nag-Pinoy. Okay naman kami mga Pinoy Bakit ayaw nilang Pinoy? Hindi nag-try ako kasi akala ko, iba sa lahat, pero iba talaga ugali pala, sobrang manluloko. Hindi naman. Wait, malapit na tayo sa part hindi naman. na sumabog ako sa kanya. Yes, ituloy mo na. Tapos eto na mga ganun, 6 months na, or ganun, pauwi na siya Papa Jack itong last December. So ako yung sumundo sa kanya sa airport. Kinabahan ako noon, December 26. Sabi ko, sorry. Sabi ko, shit, makikita ko na siya ulit. Ganon, makikita ko na siya ulit. Tapos nung nagkita kami nung tawag dito, sa airport na, sabi niya, yung ganda-ganda mo talaga, no? Ganyan. Tapos, wala lang. Tapos hanggang magkasama kami sa hotel, syempre. Tapos ilang weeks. Kasi 2 weeks yung vacation niya sa Philippines, tapos nagstay kami sa Makati, sa BGC, tapos bago siya umuwi ng Batangas, umuwi ako ng Cebu, tapos bumalik ulit ako ng Manila para ihatid siya sa airport ulit.
Then that time, January na yon, January 10, 12 siya umuwi ng Riyadh. Okay pa naman kami, Papa Jack, noon. Okay pa kami, daily kami nag-uusap. Until February din, marami na siyang surprise sa akin. Pagdating ng March, itong March na to, sabi niya sa akin, doon nagsimula sabi niya, baby, magbabakasyon ako this Holy Week sa Qatar, something like that. Sabi ko, sino kasama mo? Bakit hindi ka uwi ng Pilipinas? Sabi pa niya, lumipad ka ng Qatar. Sabi ko, ayoko ng Qatar, ayoko nga doon. Tapos sabi pa niya, sige, sabihin ko sa'yo kung sino kasama ko. Sabi, wala na akong pakialam doon. Tapos sabi ko sa kanya, baby, na-open ko yung Facebook account mo. Ginanon ko siya. Pero na-open mo pa talaga o hinuhuli mo lang? Hindi, Papa Jack, ako kasi gumawa ng bagong Facebook account niya, pati email niya. Then, hindi ko talaga binuksan kasi ayoko makabasa ako ng, hindi naman kasi ako pangit, Papa Jack. Ayoko talaga, magloko ka, bahala ka, papalitan kita ng 10 bukas. Ganun ako Ganda yan Pak, gay, Tapos, eto na, dun kami nagsimula talaga sa pinaka-sobrang bangot ng buhay ko. Yun, kasi, March 10 na yun, March 9 yun, sinabi ko sa kanya, baby, na-open ko yung yung Facebook mo. Sabi niya, akala ko ba't mo bubuksan? Bakit mo binuksan? Sabi ko, di ko sinadya kasi hindi ko pala na-delete sa device. Sabi ko, wala naman ako nabasang masama. Sabi niya, wala akong privacy, ganyan, na-promise ka na din bubuksan. Sabi ko, galit ka, wala naman ako nabasang iba. Pero may itatanong ako, bakit naka-hide lahat ng contacts? Kasi sabi niya, kasi pag nagmaldita ka, ito-chat mo kapatid ko. Sabi ko, alam ko Facebook nila, bakit mo pa sila i-hide? Sino tong mga naka-hide? Tapos hanggang doon na lang, doon galit na galit siya. Sabi ko, may tinatago ka ba? Kasi sobrang galit mo sa akin. Wala naman ako nabasa. And, sinabi niya agad sa akin na, simula bukas, ibuburahin ko yung Facebook ko. Hindi na tayo mag-uusap. Gagawa ako ng bago. Pag kinabukasan ng Papa Jack, hindi na kami nag-usap. Siyempre, kala ko galit siya. Umabot ng 2 days, 3 days, and 4 days. Wala talaga. Sabi ko, iba na to. Hindi na to yung parang typical na, sabi ko, meron na tong iba. Kasi, di ba, kung mahal mo, hindi naman naaabot ng isang araw. Okay. And, Tapos umabot ng 1 week, Papa Jack, nagkasakit na ako noon. Kinausap siya ng daddy ko. Kinausap siya. Tapos, the next, sinat sa WhatsApp, sa Viber. Tapos kinausap din yung kapatid niya sa Batangas, actually. Then, sabi ni daddy, ayusin niyo na yung gulo niyo. Kasi yung anak ko na ospital. Pag may nangyari sa kanya, ikaw yung mananagot. Ang liit ng pinag-awayan niya, bakit mo hindi siya kinausap? Para kang bata. Ginanon siya ni daddy. Then ako that time, Papa Jack, na nagka-anxiety ako noon. Hindi ako kumakain. Hindi ako nakakatulog ng maayos for a week na yon. Kasi gabi-gabi. Kasi parang sa isip ko, kasi ayokong umiyak, Papa Jack. Hindi naman ako umiyak eh. That time kasi parang naisip ko kasi that time na hindi ko deserve yun. Kasi ang lalaki naghahabol sa akin, tapos ikaw, 50 ka na, tapos ako, gaganunin mo pa ako. Tapos, nasaktan ako. Aray ko. You are so passionate with this. Yung pagkakakwento mo. Okay. Yes po. Continue po ang ang interpellation po. Tapos, nangyari ganyan. So, nagkasakit ako. Na-hospital ako sa St. Luke's. Tapos, sabi ni daddy, gusto mo ganyan yung sarili mo na hindi ka babangon? Gusto mo mawala ka? Dahil lang sa taong, hindi ka naman ganyan dati. Akala ko ba maganda ka? O bakit umiiyak-iyak ka doon? Ginanong ka? Hindi naman gwapo yun. O sabi ng ako ni tatay mo, daddy. alam na, yung tatay mo may duda kung maganda ka o hindi. Yun lang. Tapos sabi ni daddy, kung maganda ka, di ba sabi mo maganda ka? O di, mag-move on ka agad. Palitan mo yan agad. Tapos sabi ko, gusto ko siyang kausapin.
Tapos sabi ni Daddy, hindi na nga, ginusting ka na nga. So, ang tigas ng ulo ko that time. Nakalabas ako ng ospital. Binak niya ako. Actually, Papa Jack, nakablock ako sa lahat. Lahat ng kapatid niya, blinak ako. Ang sama lang ng loob ko that time kasi wala naman akong kasalanan sa kanila. Ayoko umiyak. Tapos, parang nasira yung ano ko, yung lahat ng ex ko, Papa Jack, to be honest, lahat, may politician akong ex, may major akong ex na gano'n. Lahat kami until now, proud pa rin ako na friends kami. Kasi, we started it with respect and we end up it with respect also. Yung maayos. Kasi, nasaktan lang ako sa part na yun. Kasi, nung naging kami ng taga Batangas na yun, sinungaling, sabi niya, pag meron ka ng iba, ako din, meron iba, sabihin mo directly. Kasi hindi naman na tayo bata eh. Tsaka huwag mo akong lukuhin. Ginanon ko siya. Sabi ko, binago ko yung buhay ko, yung lifestyle ko. Lahat, binago ko. Ayoko umiyak. Wait muna. Aray ko. Then, sabi ko, Huwag kang iiyak. Pangit pakinggan. Kaya nga. Tapos sabi ko, Papa Jack, Okay. pause ako eh. Sigaw kasi ako ng sigaw ng party anyway. Eto na. Chinat ko yung kapatid niya. Sabi ko, pakisabi sa kapatid mo na hindi na ako maghahabol. I guess tapos na yung part ko na hinahabol ko siya sa inyo. Tapos blinak niyo ako lahat. Tapos, eto na. Tinext ko baka ma-mention ko yung name niya. Tinext ko yung ex ko. Kasi blinak niya ako sa WhatsApp sa lahat eh. Pero alam ko yung roaming number niya at yung international number niya. So, gumamit ako ng ibang phone. Tinext ko siya doon. Sabi ko, hindi na kita hahabulin. Total, ginusting mo naman din ako. So, ibig sabihin nun, meron ka ng iba. Then, sabi ko, basahin mo na lang nakapi naman sa post yung last message ko sa'yo. Then that day, may tatlo kasi account ko. Tapos, Bakit tatlo account mo? Ano meron? Kasi Papa Jack, kasi nababan ako parati sa messenger kasi nangaaway ako pag nilalandi ako eh. Yun. Then, tapos eto na. Inad niya ako gamit yung fake account niya. April. Nasa Tagaytay ako that time. Kasama ko yung ex ko na governor, something. Bakit mo naman kasama yon? Kasi wala na kami eh. So, bumalik ako sa isang ex ko. Total, single din naman siya. That time, ginamit ko na lang din siya, Papa Jack, para makalimutan ko yung recent na ex ko na engineer. So, binalikan ko yung isa. Pero hindi ko na siya mahal talaga. Actually, hindi ko talaga yun mahal na. Pumunta kami ng Tagaytay, 1 week kami doon. So, pinalimutan ko siya. Pero, hindi ko pa rin makalimutan. Grabe, ang sakit. And, ito na. Inad niya yung 3 account ko. Using the dami account. So, sobrang katangahan niya. Lahat, akala niya hindi ko siya matitrace. Bakit? Nakafollow kasi siya sa lahat ng mga relatives niya yung fake account na yun. So, alam ko sa kanya yun. So, araw-araw, Papa Jack, yung lahat ng stories ko, lahat ng ano ko, nagbo-view siya doon as non-follower. Nalalaman ba yon? Viewer? Oh, yes. Oo. Ha? Tumatatak siya as non-followers. Pag hindi siya followers atin. Yeah, oo. Hindi ko alam yan ah. Oh my God. Yes. Nahuhuli na talaga ako sa mundong ito. Tapos ito pa, kasi bakit niyo ako i-stalk? Pati yung mga relatives mo. Bakit kayo mag-i-stalk sa akin araw-araw? Anong kailangan niyo? Daily talaga sila. Dahil pa yung mga CCTV. Siguro tiningnan nila kung okay na ako. Kasi nga nagbanta nga yung daddy ko. Na pag may nangyari sa akin masama, mananagot siya. Then, okay na yung buhay ko. April. Eto na. Uwi siya etong June, sana. Mag 1 year kami, may ticket na kami, may mga reservations kami. Kasi nga mag 1 year kami. And ang nangyari,
di ba ginosting niya ako. So, nagpanggap siya Papa Jack sa akin nung first week of June, nung nasa Pilipinas na siya ulit, na rider. Kasi nga, may business akong mga, perfumes. So, marami akong riders. Nagpanggap siya na mag-a-apply siya as riders kasi naghahanap ako that time ng mga lima ata na riders. So, nagpanggap siya, chinat niya ako, ganyan-ganyan. Nagulat ako nung bandang mga 3 days niya siyang nagpanggap. Sabi pa niya, hi ex, ganun siya agad. Sabi ko, sino ex? Sabi niya, madami ka bang ex? Sabi ko, oo, madami. Di naman ako pangit. Tapos tumawa siya, sabi niya, nakalimutan mo na ako. Dahil siya, Papa Jack, nakalimutan mo na ako, no? Then sabi ko, yung si Chris, si yung engineer. Sabi pa niya, oo. Sabi niya, patawarin mo ako, saan ka ngayon? Sabi ko, nasa BGC ako. Nasa condo. Tapos sabi pa niya, puntahan kita ngayon. Nandito ako, nag-renew ako ng lisensya. Gusto kitang makita, gusto kitang kausapin, gusto kong humingi ng tawad kasi sabi ko, for what? Ngayon ka pa bumalik after 3 months na ginosting mo ako simula nung March? Etong June na to, babalik ka? Para saan? Kaya tinuloy-tuloy mo na yung tinuloy-tuloy mo yung pang-ghosting kasi nag-move on ako ng dahan-dahan eh. Tapos ngayon malapit na ako naka-move on, saka ka babalik. Kinunon ko siya. Sabi ko, hindi, wala na tayong pag-uusapan, Pat, wala ka nang babalikan. Tapos sabi pa yun, sige na, gusto kita makita. Patawarin mo lang ako. Sabi niya, ang bigat kasi ng dibdib ko, araw-araw papasok sa opisina. Kasi sabi ko, syempre muntikan lang naman akong mamatay nang dahil sa iyo eh. Wala naman akong hinangad. Kasi minahal lang naman kita dati. Tapos, sinaktan mo ako. Ang arte mo doon, naiyak ako. Kasi hindi na yung makikitang iiyak ka, kailangan mong i-announce sa amin, no? Oo. Tapos, paus kasi ako, Papa Jack, na maus ako eh. Okay lang. Pinagtripan mo ako talaga. Anong pinagtripan? Pinansin ko lang eh. 3 beses mo na kasing ginawa. Yung first hindi ko naman pinansin. Oo. Sabi ko, ba't niya kailangan i-announce na? Ba't niya ina-announce? Kasi hindi naman na nakikita eh. Hindi naman ako naka-live. Baka sabihin nila. Kailangan niyang i-announce. Gano'n na siya papalit sa akin na. Gusto kita makita, patawarin mo lang ako. Sabi ko, hindi. Habang buhay kitang hindi patatawarin. Kasi bakit? Hindi ka na ako mamatay kung bumigay ako nun. Patay na ako ngayon, di ba? Ba't ka na mamatay? Kasi Papa Jack, nagka-anxiety and depression ako. Muntikan na akong bumigay, muntikan na akong alam mo na, tapusin buhay ko that time. Wait lang. Okay. Medyo Nung na-hospital ako. Sige. What? Okay. Did this happen? Kailan? Wait lang. August, di ba? Etong pupuntahan kanya sa BGC ka mo. August, di ba? June. Etong last June. June. Kasi 1 year, dapat 1 year kami nung June. Question, nagkita ba kayo nun o hindi pa rin? Nung June hindi na kasi gusto niya makipagkita nung June kasi So talagang pinangatawanan mo hindi kayo magkikita. Oo kasi of course hindi naman ako pangit. So bahala ka diyan. Makaawa ka sa akin. Sabi ko. Tapos yun na sabi niya kasi kasi alam ko talaga sa isip niya pag patatawarin ko siya Papa Jack magiging yung pagiging guilty niya magiging happy na siya forever. Bakit mo ako tinawagan? Anong pag-uusapan natin? Kasi hindi ako makamove on eh. Aray ko, naiyak ako. Pang-apat mo na ina-announce yan ha? Umiyak ka lang, mo na i-announce. Hindi ako makamove on. To be honest, Papa Jack, kasi araw-araw siyang naka-view sa story ko. Bakit di mo binablock? You know, wait. No, ganito. Ako na ba? Ano ba tanong mo sa akin? I pretty much have a good idea of exactly what the situation is. But what is it that you want me to help you out with? Ang tanong ko lang, Papa Jack, kasi uuwi siya ngayong aray ko, niyak ako. Panglima na yan, ha? Uwi siya ngayong Etong siguro nga, pauwi na siya ngayon eh. Nasa aeroplano na siya ngayon eh. Di ko alam.
Kasi umuwi yun siya every Christmas. So, alam ko, iko-contact niya siguro ako nag-assume lang naman. Pero alam ko, iko-contact niya ako. So, if ever baka iko-contact niya ulit ako itong Pasko, hindi ko alam kung makikipagkita ba ako. Aayusin ko ba? Papatawarin ko ba siya sa personal? Hindi ko kaya marinig. Hindi ko kasi kaya marinig lahat na pagliloko niya ako eh. Kasi wait muna, papadyak. Kasi alam ko eh, naniloloko niya ako. Hindi kanya niloloko, hindi kanya jowa ngayon. Paano kanya niloloko? Nung naging kami. Wala kang proof doon. Pero alam ko. No, you are taking up law. Assumption is different from evidence. Tigilan mo ako. Kasi, bakit Papa Jack? Kasi may contact pa siya sa ex niya eh. And the same as you are. Kaya mo nga nabalikan yung ex mo na politiko eh. Kasi Papa Jack, may anak kami noon. Ibang usapan yun. Still, your ex, friends kami noon. it doesn't matter, di ba? It doesn't matter. You are just as worse. Excuse me, you are just as worse as he is. He talks about a dead wife from 15 years ago. You are friends with your ex whom you had a child with. It's the same thing. Tapos ito, Papa Jack, hindi ko alam if ever ba mag-chat siya sa akin. No. Wait. We are not going to solve problems that are not existing. These are hypothetical problems. We are not going to do that. We are not going to answer questions lang. Paano pag nag-chat? Hindi problema yan. Ina-assume mo yan. And we are not going to solve that. Hindi kasi Papa Jack gumagamit niya ng fake account talaga eh. And the problem is, you are certain na ini-stalk ka niya. You practically have pinpointed the account that he uses to stalk you, and yet you are not blocking the account. You are enjoying this. No, excuse me. You are enjoying this and yet you complain? No, Papa Jack. No. Ang point ko lang, gusto ko lang makita niya na masaya ako, na wala na siya. Yun lang naman, Papa Jack. Hipokrita ka. Hipokrita ka malaki. Medyo. Excuse me, I'm talking. Hindi, you cannot go ahead and try to be happy and then you dedicate the result of your happiness to your ex. It doesn't work that way. You want to be happy, just be happy. No, I don't care. But if you're just still trying to prove a lot of things to your ex, di ba? Hindi ibig sabihin, ikaw yung bitter, hindi siya. Ako ba? Ikaw. Apaka-bitter mo kaya. Siya nga nang bablock sa akin sa main account niya eh. And, ano ba, paano? Wala kasi kaming closure, Papa Jack. Meron kayong closure. No. You have a closure. It may not have come from di ba, in the form of you having a conversation na nagsabi kayong tapos na ang lahat, but you have a closure. May closure kayo nung bumalik ka sa ex mo. Closure na yon. Tigilan mo ako. Closure yun. Alam wag mo, no. So, wag mo sabihin na wala kayong closure. May closure kayo. Sige na, yeah. If ever, Papa Jack, hindi naman ako makapagtanong sa'yo. Puro ka naman, inaaway mo naman hindi ako. Hindi kita inaaway. Excuse me, no. You cannot go ahead, tell me the problem, and at the same time, know the problem. Excuse me. You have to make me. No, I allowed you to speak. I allowed you to tell your story. And you asked me a question. Let me answer you. It works that way. Okay? You cannot pinpoint the problem, know the problem, go through the problem, cry over the problem. You practically kumbaga alam mo yung kabuuan ng problema. At the same time, you expect for the problem to be a part of your life and then try to solve the problem that's coming your way. Look, I know. You are an ex. He is an ex. And then your question is, paano pag piniem niya ako? Ha? Tanong ba yan ng matino? Papa Jack, medyo marupok ako. Hindi sa pagiging marupok, katangahan yan. Alam mo, Papa Jack, to be honest, mahal ko pa siya.
Well, Sa totoo lang. ando na tayo. But there's no part of your story that says mahal ka pa niya. Hindi ko alam. No, Pero that's clear. ngayon, Papa Jack, alam mo. Wait lang. Hindi mo pinansin excuse me. May twist Hindi, yun. wait lang. Hindi mo pinansin yung sinabi ko. There's no part of your story that says na mahal ka pa niya. Mahal naman ako din nun. Kahit pa paano. That's your assumption. Assumption mo yan. Dati, Papa Jack, mahal na mahal ako nun. Pero No, ngayon, we are hindi not ko, talking hindi na. about dati. Ang pinag-usapan nyo ngayon, because right now you're trying to solve a problem eh. Ngayon, hindi ko alam kasi di ko na nakausap since last June. So, hindi ko na alam din. Wala na akong idea sa kanya, wala akong balita sa kanya. Ang masakit pa, Papa Jack, I tried to communicate his, yung anak niya. Para, magkausap sana kami dati. Ganun ako katanga, ganun ako humabol. So, blinak ako nilang lahat. So, karapatan nila yung account nila yun eh. Why cry foul? Sana na lang binigay ko na lang yung pagmamahal ko sa iba. No. Are you sure you're taking up law? Kasi sa dami naliligaw sa akin. No. Pinili ko. That is very much conceited of you to say that. Napaka-conceited mo naman. No. Stop being conceited. Huwag kang conceited. Huwag mo sabihin, dami naliligaw sa akin. So what? Ano ngayon? Exempted ka sa rule dahil may naliligaw sa'yo? Siya nga pinili ko. Ano ngayon? Pinili ka rin naman niya. During the time, you loved each other until it went wrong. O it ended na. So? Masakit siyempre, Papa Jack, no? Parang Nandun na tayo. Ka. Nandun na tayo, but you do not deserve a special treatment kasi marami man na naliligaw sa'yo at pinili mo siya. Kasi, alam ko yun. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang na part, Papa Jack, ang hirap talaga kasi first time ko nag-ghosting, kasi ako naman talaga nang-ghosting. Siguro na karma na din ako. Na sobra-sobra. Kasi ako kasi nang-ghosting talaga dati. So, parang feel ko din sa sarili ko na lahat ng ginawa ko dati, bumalik sa akin lahat. Well, not necessarily. Not necessarily. Yeah, pero nasaktan lang ako sa part na, alam mo, Papa Jack, binago ko yung sarili ko. Lahat. Pero parang binago ko yung sarili ko para sa ibang tao na. So? And now, may boyfriend na ako, Papa Jack. May boyfriend ka na ngayon? Yeah. Oh. Sira pala tuktok mo. Bakit tayo pinag-uusapan yung ex mo? Kasi hindi naman deserve ng bago ko ngayon. Exactly. Di ginagawa mo rin sa sa kanya yung ginagawa sa ex mo? He talked about, he talked about his dead wife and you complained. And now, you have a boyfriend? After talking to me for what? Almost an hour? Sabi mo may boyfriend ka? Eh di dapat pareho ka lang pala niya. Hindi kasi tagal na din kami wala ng communication ng ex ko. Kaya nga, bakit ito siya pinag-uusapan? Why do you anticipate that he might actually... Kasi nga hindi nga ako makamove on. Hindi ako makatapos ng tanong sa'yo kasi sagot ka ng sagot. Hindi ako makamove on. Yun lang yung Papa Jack. Hindi ako makamove on. Ay, dapat di ka Paano ba i-move on? Hindi dapat di ka nag-jowa ng bago. Pero okay naman na ako ngayon sa status ko ngayon, Papa Jack. Medyo okay naman na ako. Tanggap ko naman na yung nangyari sa akin. Pero alam mo yung iniwan yung trauma, yung sinira niya yung tiwala ko sa lahat. Na lahat ng na-date ko dati, nung after kami nung ginosting niya ako, nakipag-date ako, nag-try ako. Lahat ng mga yun, pinapaasa ko na lang kasi gumanti ako eh. Hindi din ako masaya after na nangyari. Wag mo na sabihin sa akin yan. The proof of your stupidity. Wag mo na share yan. Naging masama ako ulit. Pero ngayon,
naging okay na ako. Kasi pinatawad ko na siya kahit hindi siya humingi ng tawad eh. Yung parang tinanggap ko na lang sa sarili ko na, okay, sige, gano'n na lang. Pero, if ever na kakausapin niya, dumating yung time, if ever lang kung dumating yung time na, siguro time will come, hindi ko alam kung kailan, kung magkikita kami ulit. No. You shouldn't even anticipate that. You are in a relationship right now. Why do you anticipate na magkikita kayo ng ex mo? That's not even fair. Kasi parang gusto ko isarado yung chapter namin eh. Steph, may jowa ka na ngayon. Kakasabi mo lang, Oo, nagulat Papa nga ako Jack. eh. Oo, to be honest, may jowa ako. Papunta siya ng Pilipinas from Netherlands. So, kukuha kami ng visa. No, I don't need to know. So, I don't need to know. You don't have to tell me. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba yung relationship ko. Hindi na. pa ako nakamove on. Hindi na. Alam mo, paka-single ka muna. Bakit? Kasi nga, hindi ka naman ready. Can I be straightforward sa iyo? Let's call a spade tonight. Alam mo, ikaw napaka-conceited mo. You think you're the more important party in the relationship. Kaya na may gumawa sa'yo ng ginawa sa'yo nung taga Middle East, gulat na gulat ka kasi may kayang gumawa sa'yo nun. Of all the people, hindi ko in-expect. It's not even that eh. It's not even that of all the people eh. That's you being conceited eh. Of all the people, it's not even that. Hindi yun ang point eh. The point here is, kanina nagko-complain ka that your ex, di ba, talked about his dead wife. And you are right na magreklamo na dapat di pinag-uusapan yun kasi ex na yun eh. Regardless kung nasaan man yun, na mayapa yun or buhay. But you are the same. You compare him to a lot of the guys that you've been with. You treat him as if you hold the moral high ground kasi nga marami kang maliligaw na pinili mo lang siya na para bang it's a favor you gave to him. No, that's not okay. Hindi ko naman siya... You just said that to me. I mean, Papa Jack, hindi ko naman literal sinabi sa kanya harap-harapan. Oo nga, pero ganun mo siya tinrato. Medyo. Oh, so? Pero kasalanan ko, Papa Jack, nakarma na siguro ako sa lahat ng ginawa ko. Well, I don't know. Maybe you're just being stupid right now. Baka hindi karma ito. May jowa ka pinag-usapan ng ex mo? How is that even fair? Kasi hindi pa ako nakamove on sa kanya. Bakit ka nga nagjowa ng bago? Bakit ka nga nagjowa ng bago? Kasi akala ko nga makalimutan ko siya, hindi pa pala. Di kasalanan mo yan. But why would you venture into another relationship na alam mo meron kang baggage from your ex? Fair ba yon? Hindi. Kaya nga, nakipag-usap ako sa hindi ko alam. And you are not listening. Nakikinig nga ako. Hindi ka nakikinig. So, not at all. Hiwalayan ko na lang yung bago ko. Yeah. Kasi hindi pa talaga ako nakamove on, Papa Jack, to be honest. Kung babalik yung ex ko, naku, marupok ako agad-agad siguro. Not even. Hindi ka rin naman mahal yan eh. Alam ko hindi na eh. O pala eh. So then why is it an option? Ewan ko ba, bakit napakatanga ko talaga sa pag-ibig? Pagdating sa ganyan, wala akong kwento sa... Hindi ko alam, Papa Jack, pero ngayon kasi naaan yung utak ko about sa kanya. Kung... Ang dami kong nag-a-assume na naman ako. Hindi ko alam kung naipit ako sa dalawa eh. Sa bago ko ngayon na... Alam mo, Papa Jack, ang swerte ko sa bago ko ngayon, sobra-sobra. As in, pinaka sa lahat. Sobrang swerte ko sa bago ko. Pero hindi niya deserve talaga na hindi ko ibigay lahat ng pagmamahal. Siguro, kaya ko pa naman yung bago hiwalayan, Papa Jack, kahit sobrang dami niya nabigay sa akin, kung kahit ano-ano pa. Pero, hindi pa talaga ata ako siguro ready. Lasing ka ba ngayon? Medyo. Hindi ko alam. Konti lang naman, Papa Jack.
That's, well, that explains. Gusto ko lang kasi kalimutan yung ex ko. Gusto kong mag-move on. Hindi ko alam paano. Hindi ko alam paano. Ang hirap. I-block mo lahat ng account na alam mo kanya. Huwag kang magdramang hindi mo alam kung paano. Alam ko kasi lang ang dami niyang fake account, Papa Jack. I-block mo ulit. Papa Jack, 100,000 ang followers ko. Hindi ko alam kung sino ba-block ko doon. Huwag kong pansinin. Huwag mo na ganito, ano. Okay, ganito, ano. I'll tell you something, Stefano. Total, medyo mayabang yung dating mo doon, ano. Kung meron kang gustong hindi kausapin sa mga followers mo, pwede mo silang hindi kausapin. I have 1 million plus. I know how it feels to have. Ako, Well, I'm just saying. Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo na you are obligated to talk to somebody if you don't want to. Doesn't work that way. hindi naman siya nakikipag-usap. Nag-review lang talaga siya consistently. Araw-araw talaga. Kasi may mga dumadaan lang naman na profile tapos the rest. Exactly. Kung alam mo na siya yun, i-block mo. Na-block Papa Jack. I-block mo na-block ko na ulit. din siya. I-block mo ulit. At saka bakit, ano kung i-view ka? I mean, if you have followers and ibig sabihin you are posting things publicly, why should it bother you na may nag-review sa'yo? Bakit? Mas magrereklamo ka. Di wag ka mag-public person kung ayaw pala ng ganyang atensyon. Hindi naman sa kasi pati mga relatives kasi niya Papa Jack nag-review din sa akin. Ano ngayon nga? Kung nag-review, okay, sige, nag-review. So what? Ano bang gusto nila sa akin? No. Ano kung nag-review? So what? Syempre, alam ko pinag-uusapan nila. Paano mo alam? Kilala ko yung ex ko, Papa Jack. No. Paano mo alam pinag-uusapan ka? What makes you that important para pag-usapan ka nila? Kasi gano'n naman siya, Papa Jack. May GC yan sila. No. Yung relatives nila, yung kanya kamag-anak, kung pinag-uusapan ka nila, bakit kayo nila pag-usapan? What makes you important para pag-usapan ka nila? For them to waste their day about you. Why? Hindi ko din alam bakit. Feeling mo lang yan. Hindi nila pinag-uusapan. Kung wala naman silang kailangan sa akin, Papa Jack, di naman nila araw-araw i-stalk Wala silang kailangan. Maintindihan ko pa sana kung friends ko sila or followers ko sila. Okay oh pa yun. God. Pero yung intentionally talaga, Papa Jack, 3 account ko talaga, lahat talaga nag-check sila. Okay lang sana kung isang account, hindi ako magdududa. Pero ano nga kung pinag-uusapan ka nila? Okay, fine. Ano nga? Halimbawa nga totoo nga. Okay, ano nga ngayon? So what nga? Total public naman yung post mo. Ano ngayon? You posted you post photos and contents online publicly. People are supposed to see it. Ano kung nakikita nila araw-araw? Ano ngayon nga? Sagutin mo nga ako. Hindi ko alam. No, nireklamo mo. Ano nga ngayon? Kung nakikita nila. Kasi Papa Jack, may nabasa ako sa GC nila last time. Kasi na-open ko yun. That was last time. That was it. I'm sorry, Steph. This is a conversation you're not supposed to see. You cannot tell me that. Yeah, I know. Mali ako dun. Ano kung nakikita ka nila araw-araw online? You don't want people to see your contents? Don't post anything. Sila lang naman ang ayoko, Papa Jack. Nakablock sila pero grabe. I wish to talk to you soon pag di ka lasing. There's nothing getting through. You are self-sabotaging here tonight. Pinapahiyaan mo ang sarili mo by being drunk, being here. I wish one day, Papa Jack, makamove on na talaga ako ng diretso. Yun lang naman yung gusto ko. Nagugulat ako sa'yo. You said you're taking up law and this is how irrational you are? Kaya nga siguro, Papa Jack, di talaga ako. Wala talagang tatagal. Walang natatagal sa akin. Kasi parang paiba-iba ako ng utak, isip, desisyon, lahat. And, pagbutihin mo yung sarili mo, may anak ka mo, di ba? Be a mom. Have the standards of being a mother. You'll be better.
okay naman kami ng Well, ng I bata hope you kasi listen. I hope you get to listen and to watch this upload tomorrow on my YT channel and then assess your own performance here. Makikringe Apo. ka sa sarili mo. Ang gusto ko lang, Papa Jack, no, you know what? Ang gusto ko lang talaga sa this coming 2026 na sana tuloy-tuloy na yung pag-move. Nag-move on naman na talaga ako ngayon. Inayos ko lang. Ang gusto ko lang na yung about sa bago ko, siguro hihiwalayan ko na lang din habang inaayos sa sarili ko. Yep. Kasi to be honest, hindi talaga ako maayos. Hindi ko talaga maibigay yung lahat sa kanya. Kasi na-stuck ako dun sa isang baggage na yun. Okay, good. So I I guess agree. I have to I have to decide mag-move on talaga ako kasi wala na akong choice eh. So dire-diretso ko na yung pag-move on ko and never talk about my my previous ex. Then etong bago ko siguro, iwalayan ko na lang kasi hindi niya din deserve eh. Mas okay na yung ibigay ko siya sa ibang tao na mas deserve siya dun kaysa sa akin na na parang ayoko siyang lokohin din eh. Mabait kasi yung bago ko ngayon. Sobrang bait. Hindi niya deserve na sasabihin kong mahal ko siya, pero yung utak ko nasa kabila. Well, that makes sense now. So parang sa dalawa kasi pag if ever Papa Jack mag-a-assume lang ulit ako. If ever meron akong bago ngayon, tapos babalik yung dati ko, siguro yung pipiliin ko yung dati ko. Ganun ako katanga ngayon. Hindi ka niya babalikan. Now, let's not assume that part. Well, there's no indication na babalikan ka niya. If anything, he just wants to meet up with you maybe for some hookup times. That's it. Hindi ka niya mahal. So let's not assume anything. Yun lang. Siguro sa bago ko ngayon, kasi darating pa naman siya ngayon January 8. 3 months kami magbabakasyon, pero hindi ko na sabihin ko na lang siguro lahat na ng totoo kasi ayoko kasi manloko ng tao about mahal ko siya pero hindi naman talaga sobrang mahal. Mahal lang pero hindi ko maibigay yung sarili ko sa kanya katulad ng dati. Hindi niya deserve din eh. Sobrang bait nun, sobrang bait. Sobrang generous yun. Bahala na ako kahit mag-isa na lang ako. Aray ko. Okay. I guess siguro ganun. Yeah. I will talk to you. I will talk to you soon, Steph. I hope you get better. All right. Yeah, thank you. Thank you very much for having this conversation with me. I wish you well, ma'am. Thank you. Thank you, Papa Jack.